Sa malayong probinsya ng Isabela, lumaki si Maria Santiago sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng luntiang palayan. Pangalawa siya sa 5 magkakapatid at bunsong babae sa pamilya. Mahirap ang buhay nila. Ang ama ni Maria ay isang magsasaka, habang ang kanyang ina ay tumutulong maghabi ng banig at sombrero sa bahay. Sa murang edad, natutunan ni Maria ang kahalagahan ng pagsisikap. Tuwing Sabado, samantalang ang ibang bata ay naglalaro sa labas, si Maria ay tumutulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Puno siya ng pangarap at sa bawat pagkakataon ay pinapaalala niya ito sa kanyang sarili habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Ay, Nay," sabi ni Maria minsang naupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. "Balang araw, makakapagpatayo rin tayo ng tindahan. Hindi na tayo maglalako sa init ng araw." Ngumiti ang kanyang ina. "Sana nga anak, sana." Nang magbinata na ang mga kapatid ni Maria, ang ilan ay tumigil sa pag-aaral upang tumulong sa bukid. Ngunit determinado si Maria na hindi sumuko sa edukasyon. Nagtapos siya ng high school sa public school ng baryo at nagpatuloy sa kolehiyo sa lungsod ng Santiago, kung saan kumuha siya ng kursong business administration. Mahirap ang buhay estudyante. Walang sapat na pera para sa dormitoryo, kaya araw-araw siyang bumibiyahe mula sa kanilang baryo patungo sa bayan. Lumalakad siya ng halos kalahating kilometro mula sa bahay papunta sa terminal. Sumasakay ng jeepney na halos sira-sira at pagkatapos ay naglalakad muli patungo sa eskwelahan. Sa kabila nito, masigla pa rin siya. Lagi niyang iniisip na ang lahat ng ito ay para sa mas maliwanag na kinabukasan. Subalit dumating ang isang araw na lubhang nagbago ng kanilang kalagayan. Na-stroke ang kanilang ama. Dahil dito, tumigil sa pag-aaral si Maria at napilitang maging breadwinner ng pamilya. Ang pangarap niya sa kolehiyo ay tila nawala sa alapaap. Hindi bale, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang ama na nasa kama. Kahit anong trabaho, basta para sa pamilya. Mula sa paglalako ng gulay, natutong manahi si Maria ng mga simpleng blusa at pantalon na binebenta niya sa palengke. Ginawa niya ang lahat upang kumita. Subalit, tila hindi sapat ang kita sa baryo. Kaya't nang magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper, kahit mabigat sa loob, ay tinanggap niya ito. Si Maria ay nagpasiya. Aalis siya ng bansa upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Pagdating sa Dubai, napatunayan ni Maria ang kanyang tibay at tiyaga. Nahirapan siya noong una dahil bagamat sanay siya sa hirap, ibang klase ang kultura at gawain doon. Sa umpisa, hindi siya maintindihan ng kanyang among si Mrs. Al Maktoum dahil limitado ang kanyang Ingles. Madalas siyang nagkakamali sa utos. "Maria, you must iron the clothes first before cleaning the rooms." Tumango lamang siya, ngunit halata sa kanyang kilos na hindi pa rin niya nauunawaan ang sinabi. Nagkamot siya ng ulo at halos mabasag ang tasa sa pagkakalog ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi sumuko si Maria. Sa gabi, matapos ang maghapong trabaho, binubuklat niya ang isang lumang English-Filipino dictionary na hiniram niya mula sa isang kababayan. Unti-unti, natutunan niya ang wika. Hindi nagtagal, naintindihan na niya ang lahat ng utos ng kanyang amo. Naging maayos ang trabaho niya at minahal siya ni Mrs. Al Maktoum dahil sa kanyang pagiging maasikaso, matiyaga at masinop sa trabaho. "Maria," minsang sinabi ni Mrs. Al Maktoum, "you are the best maid we've ever had. You're not only hardworking but also kind. I'm very happy with you." Napangiti si Maria. "Thank you, Madam. I just want to do my best for you." Sa kabila ng maayos na trabaho, may pangungulila si Maria. Miss na miss niya ang kanyang pamilya. Madalas siyang maglakad sa harap ng balcony ng bahay ng kanyang amo, tinatanaw ang malawak na siyudad ng Dubai habang iniisip ang kanyang ina at mga kapatid. "Kung may sapat lang kaming pera, hindi ko kailangang umalis," bulong niya sa sarili. Ngunit iniisip niya rin ang kanyang pangarap, ang magkaroon ng sariling tindahan o maliit na negosyo sa Pilipinas. Sa gitna ng lahat, nariyan pa rin ang pangarap niyang iyon. Pinanghahawakan niya ito.
Sa kanyang pananatili sa Dubai, hindi niya inaasahan na sa isang simpleng coffee shop sa kanto ng kanilang kalye, makikilala niya ang isang lalaking magpapabago ng kanyang kapalaran. Habang hinihintay niya ang kanyang take-out na kape, napatigil siya nang mapansin ang isang lalaking nakaupo sa isang mesa sa gilid. Maputing lalaki, may maamong muka, at malalim ang iniisip. Nagkatinginan sila at saglit nang ngumiti si Maria bago tumingin ulit sa kanyang cellphone. Ngunit ilang saglit pa, narinig niya ang boses nito. "Excuse me," wika ng lalaki. "I think you dropped this." Napatingin si Maria at nakita niyang hawak ng lalaki ang isang maliit na panyo. Napatakip siya sa bibig. "Ay oo, sa akin po iyan. Salamat," tugon niya. "It's no problem," sabi ng lalaki habang ngumiti. "My name is Daniel. And you are?" Nag-alangan si Maria noong una, ngunit sagot niya, Maria Santiago." Walang kamalay-malay si Maria na ang simple at kaswal na pag-uusap nilang iyon ang magiging simula ng isang hindi niya inaasahang pagbabago sa kanyang buhay. Pagkaraan ng kanilang unang pagtatagpo sa maliit na coffee shop, hindi akalain ni Maria na magpapatuloy pa ang kanilang pag-uusap. Mula sa simpleng pagpapakilala, ay naging palitan ito ng kwento tungkol sa kani-kanilang buhay. Bagamat maingat si Maria na huwag ibunyag ang kanyang buong kwento, mararamdaman kay Daniel na mayroong interes sa bawat salitang kanyang sinasabi. Hindi niya ito binibigyan ng espesyal na atensyon. Sa tingin niya ay isa lamang itong dayuhang mabait at madaldal. Subalit, para kay Daniel, tila may kakaiba sa babaeng ito. Isang bagay na bihirang-bihira niyang makita sa mga tao sa paligid niya. "Maria, mukhang hindi ka taga rito," tanong ni Daniel habang sinasandok ang isang maliit na pastry mula sa kanyang pinggan. "Opo, hindi po," sagot ni Maria. Nagdalawang isip siya kung dapat ba niyang sabihin ang totoo, ngunit sa huli ay pinili niyang maging tapat. "Isa lang po akong domestic helper dito sa Dubai." Hindi niya inaasahan ang magiging tugon ni Daniel. "Ah, ganoon ba? Ang tapang mo. Hindi madaling magtrabaho sa ibang bansa, lalo na kung malayo ka sa pamilya." Bahagya siyang ngumiti. "Opo, mahirap po talaga. Pero minsan, wala pong ibang paraan para maitaguyod mo ang pamilya mo." Sa ilalim ng casual na kasuotan ni Daniel, isang plain na button-down shirt at jeans, ay nakatago ang totoong pagkatao niya. Siya ay isang negosyante, kilalang CEO ng Walker International, isang multinational conglomerate na nakabase sa Dubai. Ngunit hindi niya ito binanggit. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang hindi niya kailangang magpakilala bilang Daniel Walker, ang CEO. Masaya siyang makausap si Maria bilang isang ordinaryong tao. Simula noon, mas madalas na silang nagkikita sa parehong kafe. Palaging casual lang ang kanilang usapan. Paboritong pagkain, lugar na gustong bisitahin, at mga pangarap sa hinaharap. Hindi na rin nahihiya si Maria na magtanong tungkol sa buhay ni Daniel. "Ikaw, Daniel, anong trabaho mo dito sa Dubai?" Napaisip sandali si Daniel bago sumagot. Businessman lang. May maliit akong negosyo dito." Hindi ito ganap na kasinungalingan, ngunit hindi rin niya sinabi ang buong katotohanan. Gusto niyang malaman kung magiging totoo pa rin si Maria, kahit wala siyang nababanggit na yaman o posisyon. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Daniel ang isang bagay kay Maria, ang kanyang pagiging mababa ang loob. Sa kabila ng mabigat na trabaho, hindi ito nagrereklamo. Tila palaging nakatuon ang babae sa kanyang layunin na makapagpadala ng pera sa pamilya sa Pilipinas. "Minsan, iniisip ko," kwento ni Maria habang nag-aayos ng kanyang scarf, "kung hanggang kailan ko kayang magtrabaho dito. Sana balang araw, makapagtayo ako ng maliit na negosyo sa amin. Gusto ko pong magkaroon ng sari-sari store para kahit nasa bahay lang may kita pa rin." Ngumiti si Daniel. "Mukhang malayo pa ang mararating mo, Maria. May plano ka na at mukhang porsigido ka. Ang kailangan mo na lang siguro ay kaunting swerte." Ngunit higit sa swerte, napansin ni Daniel na iba ang lakas ng loob ni Maria. Sa bawat kwento niya tungkol sa kanyang ina, mga kapatid, at mga pangarap, mas lalong humanga si Daniel sa kanyang tapang at kasipagan.
Hindi kagaya ng mga nakasanayan niyang makasalamuha, mga taong madalas nagkukwento ng yaman at karangyaan. Si Maria ay simple lamang, ngunit puno ng ambisyon at kabutihang loob. Tila mas malalim pa sa simpleng pagkakaibigan ang nadarama ni Daniel, ngunit pinipili niyang huwag magmadali. Gusto niyang makilala si Maria ng lubos bago aminin sa sarili ang nararamdaman. Dahil sa kanilang madalas na pagkikita, hindi napigilan ni Maria na maging komportable sa presensya ni Daniel. Kahit sa pinakamahirap niyang araw, ang simpleng usapan nila sa kafe ay tila nagiging pahinga mula sa kanyang nakakapagod na trabaho. Daniel, minsan parang naiisip ko, paano kaya kung ibang buhay ang napunta sa akin? Kung hindi siguro mahirap sa amin, baka hindi na ako lumayo. Alam mo Maria, sagot ni Daniel habang tahimik na iniikot ang kutsarita sa kanyang kape. Lahat tayo may kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo nandito. Pero ang mahalaga, hindi ka sumusuko. At sa totoo lang, maswerte ang sino mang nakikilala ka. Napatingin si Maria sa kanya. Bahagyang namula. Salamat naman sa sinasabi mo. Pero minsan iniisip ko rin, sapat na kaya ang lahat ng ginagawa ko para sa pamilya ko? Hindi sa dami o laki ng ginagawa ang sukatan, sagot ni Daniel. Kung ginagawa mo ito ng buong puso, kahit maliit, malaki na ang kahulugan nito sa mga mahal mo. Ang ganitong mga pag-uusap ang nagpalapit sa kanila sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang isang araw na naglakas loob si Daniel na anyayahan si Maria na mag-date. Maria, sabi niya habang nakaupo sila sa labas ng cafe. Gusto mo bang lumabas tayo? Hindi lang dito sa coffee shop. Isang proper dinner, kung okay lang sa'yo. Nagulat si Maria sa alok, ngunit ngumiti rin siya. Baka hindi bagay sa akin. Hindi ako sanay sa mga formal dinner. Maria, hindi ito tungkol sa kung anong bagay. Gusto lang kitang makasama sa ibang setting para naman magpahinga ka kahit isang gabi. Pahayag ni Daniel. Kahit nag-aalinlangan, tinanggap ni Maria ang imbitasyon. Nagpatuloy ang kanilang kwento sa ganitong paraan. Mula sa isang simpleng pagkikita sa kafe, ay nagkaroon ng mas malalim na koneksyon. Hindi maitatanggi na may nararamdaman na si Maria para kay Daniel, ngunit tila na natiling tapat siya sa sarili na hindi dapat maapektuhan ng kanyang emosyon ang kanyang mga layunin sa buhay. Ganun pa man, hindi niya mapigilang humanga sa kabutihan ni Daniel na kahit hindi niya alam ang totoong estado sa buhay ng lalaki, ay pinili nitong tratuhin siya ng may respeto at pagkakaibigan. Nagpatuloy ang masayang samahan ni Maria at Daniel. Ang simpleng coffee dates nila ay naging mas madalas at nagkaroon na rin sila ng ilang dinner sa mga tahimik na restaurant. Hindi nila inaalintana ang mundo sa labas. Basta't magkasama sila, tila nasa sariling mundo sila kung saan hindi mahalaga ang estado sa buhay. Ngunit unti-unti, nagsimulang umalingaw-ngaw sa mga kaibigan ni Daniel ang tungkol kay Maria. Ang lalaking minsang tahimik at seryoso ay biglang laging abala at tila mas masaya. Nang mabanggit ni Daniel sa isa sa kanyang mga malapit na kaibigan ang pangalan ni Maria, agad itong nagtanong. Maria? As in, Filipino maid? Tanong ni Steven, isa sa mga business partners ni Daniel. Yeah, she's a domestic worker. Prangkang sagot ni Daniel. Hindi niya alintana kung ano ang iniisip ng kausap. Huh. Well, I mean, good for you. But isn't that a bit unconventional? I mean, considering who you are. It's none of your business who I date, Steven. Madiing sabi ni Daniel. She's an amazing woman. I'd appreciate it if you keep your judgments to yourself. Ngunit sa likod ng magagalang na palitan ng mga salita, malinaw na hindi tanggap ng social circles ni Daniel ang kanilang relasyon. Ang ilang mga kaibigan ni Daniel ay nagbulungan sa likod niya, at ang iba ay diretsahang nagsabi na si Maria ay siguradong ginagamit lamang siya para sa pera. Kahit wala silang sapat na basehan, hindi napigilan ng kanilang pride at inggit na isipin na ang isang simpleng kasambahay ay walang ibang layunin kundi maghanap ng mayaman. Samantala, sa pamilya ni Daniel, hindi rin naging madali ang lahat. Sa simula pa lamang, ang kanyang madrasta na si Victoria Walker ay may sariling plano para kay Daniel. Gusto niya itong ipakasal sa anak ng isang prominenteng negosyante
upang mapalakas ang kanilang posisyon sa high society. Kaya't nang marinig niyang si Daniel ay nagpapakita ng interes sa isang kasambahay, agad siyang nag-react. "Daniel, this is ridiculous!" Sigaw ni Victoria habang kaharap ang binata sa sala ng kanilang mansyon. "Do you realize how this will affect our family's reputation?" "Victoria, I don't care about reputation," sagot ni Daniel. "Maria is a kind and hardworking woman. She's everything I want in a partner." "I won't allow it," Madding sabi ng madrasta. "You have a responsibility to this family. What will people say if they find out you're seeing a—" "Enough!" Putol ni Daniel, na hindi na itago ang galit sa kanyang boses. "You don't get to dictate who I can love. I won't let your narrow-mindedness ruin something good in my life." "Your father would be disappointed," ani Victoria, sinubukang gamitin ang alaala ng yumaong ama ni Daniel para impluwensyahan ang binata. Ngunit nanatiling matatag si Daniel. Nang malaman ito ni Maria, lalo siyang naisipan na magtago. "Daniel," sabi niya, "baka tama ang pamilya mo. Baka hindi ko kayang maging parte ng mundo mo. Ayokong maging dahilan ng gulo." Ngunit mahigpit ang hawak ni Daniel sa kanyang kamay. "Maria, I don't care what they think. You're not the problem. It's their prejudice. I love you, and that's all that matters." Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, patuloy na lumalalim ang pagmamahalan ni Daniel at Maria. Sa bawat pagtatalo sa pamilya ni Daniel, sa bawat mapanirang bulong-bulungan ng kanyang mga kaibigan, at sa bawat pagdududa ni Maria sa sarili, nanatili silang magkasama. Napagpasyahan nilang huwag hayaang sirain ng iba ang kung anong mayroon sila. "Daniel, hindi ko pa rin maiwasang magtanong sa sarili ko." Pag-amin ni Maria habang magkasama sila sa parke isang hapon. "Bakit ako? Sa dami ng babaeng maaari mong magustuhan, bakit isang tulad ko pa?" Tumingin si Daniel sa kanya, punong-puno ng sinseridad ang mga mata. "Because you're real, Maria. You're not after my money, my status, or anything else. You just, you. You make me happy, and I want to spend my life with you." Ngunit kahit ganoon ang sinabi ni Daniel, hindi maalis sa isipan ni Maria ang lahat ng naririnig mula sa ibang tao. Minsan habang namimili siya sa grocery store, narinig niyang pinag-uusapan siya ng dalawang kakilala ni Daniel. "So, that's the girl Daniel's seeing?" Bulong ng isa. "Yeah, just a maid. Can you believe it? I bet she's just trying to secure a big payday." "Seriously, Daniel's way out of her league." Masakit man ang mga naririnig, pinili ni Maria na hindi magpadala. Pinagtuunan niya ng pansin ang mga sinasabi ni Daniel, hindi ang mga paghusga ng iba. Ngunit alam nilang pareho na hindi sila pwedeng magpatuloy sa ganitong sitwasyon ng palihim at lihim. Kaya't sa isang pribadong sandali, habang nakatayo sila sa isang maliit na chapel sa labas ng syudad, nagpasya sila. "Maria," sabi ni Daniel, hawak ang kanyang mga kamay. "I want us to be together, not just now, but for the rest of our lives. Will you marry me?" Natigilan si Maria. Bagamat gustong-gusto niyang tanggapin agad, naalala niya ang lahat ng problemang maaari nitong idulot. Pero sa huli, mas nanaig ang pagmamahal niya kay Daniel. "Yes," bulong niya. Sa wakas, nagpakasal sila ng lihim. Walang magarbong seremonya, walang media coverage, at walang anunsyo. Isang simpleng seremonya kung saan ang tanging mahalaga ay sila. Ang kanilang pagmamahalan ay naging sandigan nila upang harapin ang mga hamon. At bagamat alam nilang marami pang pagsubok ang darating, nanatili silang magkasama. Pinatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat ng estado sa buhay, kundi ng tibay ng puso't damdamin. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, at sa harap ng puting buhangin at bughaw na dagat, nangako sina Maria at Daniel ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Wala ni isa sa kanilang mga pamilyar ang naroon. Tanging ang dagundong ng alon at ang malumanay na pag-ihip ng hangin ang saksi sa kanilang seremonya. Suot ni Maria ang isang payak, ngunit elegante na puting damit, samantalang si Daniel naman ay naka-linen shirt at slacks. Walang engrandeng dekorasyon, walang media, at walang kahit anong komplikasyon. Simpleng pagmamahalan lang.
Habang sinasambit ng pari ang kanilang mga vows, hindi maitatago ni Maria ang luha ng kasiyahan. Parang isang panaginip na nagkatotoo ang lahat. Ang dating dalagang mahirap na OFW sa Dubai, ngayon ay nakaharap sa lalaking minamahal niya ng buong puso at nagsasabing, "Oo, tinatanggap kita bilang aking asawa." Maria, bulong ni Daniel habang inaabot ang kanyang kamay pagkatapos ng seremonya. "I promise, no matter what happens, I will never let you feel like you're not enough. You are everything to me." Tumango si Maria, halos hindi makapagsalita dahil sa damdaming bumalot sa kanya. "Daniel, maraming salamat. Hindi ko akalain na may taong mamahalin ako ng ganito." Ngunit alam nilang dalawa na ang kanilang bagong yugto ng buhay ay hindi magiging madali. Nagpasya silang panatilihing lihim ang kanilang kasal upang maiwasan ang mas matinding panghuhusga mula sa mga tao sa paligid nila. Si Daniel, bagamat maimpluwensya at mayaman, ay alam na hindi mawawala ang mga mapanirang salita at intriga. At si Maria, na sanay sa tahimik at simpleng buhay, ay hindi nais maging sentro ng usapan ng mga taong wala namang tunay na alam sa kanilang relasyon. Pagbalik nila sa Dubai, nanatiling maingat si Maria. Hindi niya isinapubliko ang pagiging asawa ni Daniel at nagpatuloy sa kanyang simpleng trabaho. Nagpatuloy siya sa paggawa ng kanyang mga tungkulin bilang domestic helper, nagpapadala ng pera sa pamilya, at nakikisalamuha sa kapwa OFW. Sa kabila ng lahat, hindi niya inangkin ang marangyang buhay na dala ng pagiging asawa ng isang CEO. Ayaw niyang isipin ng mga tao na nagbago siya dahil sa kasal nila. Ang gusto niya ay manatiling totoo sa kanyang sarili at sa kanyang mga pinagmulan. "Mahal," sabi ni Maria sa isang gabi habang magkasama sila sa maliit na apartment ni Daniel. "Sa totoo lang, masaya na ako sa ganito. Ayokong baguhin ang nakasanayan ko." Ngumiti si Daniel. "Maria, ano man ang gusto mo, susundin ko. Basta't masaya ka, masaya na rin ako." Naging maayos ang kanilang pagsasama sa kabila ng lihim. Ngunit, gaya ng inaasahan, hindi maaaring puro kaligayahan lamang ang kanilang maranasan. Isang araw, habang abala si Maria sa kanyang mga gawaing bahay, nakatanggap si Daniel ng isang tawag mula sa board of directors ng kanyang kumpanya. Nagkaroon ng malaking issue sa isa sa kanilang international projects. Kinakailangan niyang tumungo sa isang bansa sa Southeast Asia upang personal na ayusin ang problema. "Maria," pahayag ni Daniel habang nakaupo sila sa hapagkainan, "I need to leave for a while. There's a major problem at work, and I'm the only one who can handle it." Napatingin si Maria sa kanya, bakas ang pag-aalala sa mga mata. "Kailan ka babalik?" "I'm not sure yet," sagot ni Daniel. "But I promise I'll be back as soon as I can. I need you to be strong while I'm away." Tumango si Maria kahit may nararamdaman siyang lungkot. Alam niyang trabaho iyon at bahagi ng responsibilidad ni Daniel bilang CEO. Ngunit ang di niya inaasahan ay ang matinding pagsubok na dala ng pagkakalayo nila. Sa mga linggong wala si Daniel, nagsimula ang ilang chismis sa kanilang community. May mga nagsasabing nakita raw si Daniel na may kasamang ibang babae habang nasa business trip. May mga litrato pa raw na naglalabasan online. Bagamat hindi sigurado si Maria kung totoo ang mga ito, hindi niya mapigilang masaktan. Paano kung may katotohanan ang mga naririnig niya? Ang simpleng buhay na meron sila noon ay unti-unting nadudungisan ng mga intriga. Isang gabi, nagdesisyon si Maria na tawagan si Daniel upang malinawan ang lahat. Nang sumagot ito, agad niyang sinabi ang kanyang nararamdaman. "Daniel, may mga naririnig ako tungkol sa'yo. Sinasabi nilang may ibang babae kang kasama dyan. Totoo ba ito?" Tanong ni Maria, halos humihikbi na. "Mahal, wala akong ibang babae," sagot ni Daniel, bakas ang pagod sa kanyang boses. "This is just a business trip. I promise you, there's no one else. Don't let those rumors get into your head." Ngunit kahit anong paliwanag ni Daniel, hindi na iwasan ni Maria ang magduda. Sa tuwing may makikita siyang litrato o makakarinig ng bagong chismis, parang may kirot sa kanyang puso. Hindi niya nais mag-isip ng masama, pero paano nga ba maiiwasan ang magselos at mag-alala? Dahil sa mga pangyayari,
Naging mas tahimik si Maria. Hindi na siya gaya ng dati na masiyahin tuwing magkakausap sila ni Daniel. Napansin ito ng asawa niya, kaya't isang gabi ay tumawag si Daniel para kausapin siya ng masinsinan. "Maria," wika ni Daniel. "I know you're upset. I can hear it in your voice. Please believe me. I love you and only you." "Daniel," sagot ni Maria. "Mahal din kita, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip ng masama. Natatakot ako. Ayoko ng ganitong pakiramdam." "I'm coming back as soon as I can," ani Daniel. "Just hold on. Trust me. I'll prove to you that there's no one else." Sa kabila ng lahat ng chismis at panghuhusga ng iba, pinili ni Maria na kumapit sa kanilang pagmamahalan. Hindi madali, pero nanindigan siya sa pangakong binitiwan nila sa isa't isa. Sa huli, ang pagsubok na ito ang nagpatibay sa kanilang samahan. Habang hinintay niyang bumalik si Daniel, nanatili siyang matatag at umaasa na muling mabuo ang tahimik at masayang buhay nilang dalawa. Bilang bahagi ng ika-5 anibersaryo ng Walker International sa Dubai, nag-organisa si Daniel ng isang marangyang party sa isa sa pinakamalaking ballroom sa syudad. Pinaghandaan ang lahat, mula sa catering na may international cuisines hanggang sa masaganang dekorasyon. Ang mga executives ng kumpanya at kanilang mga asawa ay nagpuntahan sa engranding event, pinalilibutan ng mga kristal na chandelier at magagarang bulaklak. Pinunan ng mga tawa, alak at tunog ng live orchestra ang bawat sulok ng venue. Sa kabilang dako naman, si Maria ay naging abala sa pagsisilbi sa event. Hindi na bago sa kanya ang ganitong trabaho. Ilang beses na rin siyang kinuha bilang bahagi ng crew sa mga ganitong okasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang pakiramdam niya. Dati, malaya siyang gumagalaw at nagtatrabaho nang walang nakakakilala sa kanya. Ngayon, alam niyang maaaring makilala siya ng mga kilalang personalidad sa kumpanya ng kanyang asawa. Gayunpaman, alam niya ang kanyang layunin: gampanan ang trabaho ng maayos, suportahan si Daniel, at manatiling low profile. Pagdating sa venue, agad siyang sinabihan ng coordinator ng catering. "Maria, you'll handle the main VIP table. Make sure everything is perfect, alright?" Tumango si Maria, tiniklop ang kanyang mga kamay sa harap at inihanda ang sarili. Habang nakatayo siya malapit sa VIP table, nagsimula nang dumating ang mga bigating bisita. Naka-cocktail dresses at tuxedos, parang eksena mula sa isang pelikula. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid, sinisiguro na walang makakapansin na siya pala ang may bahay ng mismong may-ari ng kumpanya. Sa unang oras ng party, naging maayos ang lahat. Naglingkod si Maria ng champagne, nagpalit ng mga plato, at nag-refill ng mga inumin sa tahimik na paraan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimula na ang mga mapanirang salita. Si Monique, ang executive assistant ng isa sa mga department heads, ay mapanuring tinitigan si Maria habang nagsisilbi ng dessert. "Who is she?" tanong ni Monique sa kaibigang executive. "She looks so out of place here. Did they just pick her off the streets or something?" Napatingin ang kaibigan niya kay Maria, saka ngumisi. "Well, you know how these events are. They'll hire anyone who can carry a tray. Standards aren't that high." Hindi nila alam na naririnig ni Maria ang kanilang pinag-uusapan. Naramdaman niyang umiinit ang kanyang pisngi, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Trabaho lang," pabulong niyang sinabi sa sarili. Habang dumadaan ang gabi, dumami pa ang mapanirang bulong-bulungan. Si Chad, isang senior manager na kilalang mayabang, ay napansin ang hindi pantay na takong ng sapatos ni Maria. "Hey!" sabi niya ng malakas, na ikinalingon ng ilan. "Did you see her shoes? She's limping. They couldn't even give their staff decent footwear?" Nagtawanan ang mga nasa paligid. Nilingon ni Maria si Chad, ngunit mabilis din niyang iniiwas ang tingin. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang trabaho, gayunpaman hindi natapos doon ang mga pangungutya. "You know," sabi ni Monique, "it's kind of embarrassing that someone like her is even allowed near the VIP table. I mean, just look at her." Nagsimula nang mag-init ang ulo ni Maria, ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumagot.
Inisip niya si Daniel. Ang pangako niya na hindi niya ilalagay sa alanganin ang reputasyon ng kanyang asawa. Kaya't sa kabila ng masakit na mga salita, tahimik niyang pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Dumating ang isang pagkakataon na kailangan niyang magdala ng wine sa mismong mesa kung saan nakaupo si Daniel. Nang makita siya ng kanyang asawa, nagkausap sila sa mata, isang tahimik na pagtitiyak. Nakita niya sa tingin ni Daniel ang pag-aalala, ngunit ngumiti siya at ipinaramdam na kaya niyang harapin ang lahat. Hindi napansin ng iba ang palihim nilang komunikasyon. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Chad na tila may kakaibang atensyon si Daniel kay Maria. "Wait," bulong niya kay Monique. "Why does the boss keep looking at that maid?" "Maybe he feels bad for her," sabi ni Monique sabay halakhak. "Or maybe he's just amazed at how out of place she is." Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Daniel. Tumayo siya mula sa kanyang pwesto at nilapitan ang asawa. Ang mga panauhin ay nagulat nang makita si Daniel na kausap si Maria. Hindi nagtagal, nagtanong si Monique sa isa pang empleyado. "Do you know why the boss is talking to that woman?" "I have no idea," sagot ng kausap. "She's just a server, isn't she?" Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Daniel. Tumayo siya sa harap ng mesa at binanggit ang bagay na ikinagulat ng lahat. "I'd like to take a moment to introduce someone very important to me." Napatingin lahat kay Maria, na noon ay hawak na ni Daniel sa kamay. Tahimik lang si Maria, tila gusto nang maglaho sa kinatatayuan niya. Ngunit ang boses ni Daniel ay matatag. "Ladies and gentlemen," patuloy niya, "this is my wife." Parang bumagsak ang katahimikan sa buong venue. Ang mga ngiti at halakhak kanina ay napalitan ng gulat at pagkabigla. Hindi makapaniwala sina Monique at Chad sa kanilang narinig. Ang mga mata nila ay halos lumuwa habang tinititigan si Maria. "Wait," bulong ni Chad. "Did he just say, wife?" "Impossible," sagot ni Monique. "There's no way that she..." Ngunit totoo ang narinig nila. Tumango si Daniel at ipinaliwanag ang kanilang sitwasyon. "Maria is not just the woman I love. She's the reason I keep pushing myself every day. So please, show her the respect she deserves." Hindi nakapagsalita sina Monique at Chad. Ang kanilang mga pangungutya at tawa ay parang usok na naglaho sa hangin. Ang lahat ng chismis at pangungutya ay tila nawala sa isang iglap, at ang simpleng server na kanilang minamaliit ay biglang naging sentro ng atensyon, hindi dahil sa trabaho niya, kundi dahil sa katotohanan na siya ang may bahay ng kanilang boss. Mula sa araw na iyon, nag-iba ang tingin ng lahat kay Maria. Ang babaeng minsang kinutya ay naging simbolo ng lakas at pag-ibig na hindi kayang sirain ng intriga. Sa kalagitnaan ng party, habang abala si Maria sa pag-serve ng wine sa mga bisita, lumapit sa kanya si Monique na may hawak na baso ng champagne. May ngiti ito sa labi, ngunit halatang may laman ang bawat kilos. "Oh, I didn't know you'd be working here tonight," bunggad ni Monique sa mayabang na tono. Ngumiti si Maria ng magalang. "Opo, ma'am. Part po ng trabaho ko ang mag-serve dito sa event na ito." "Aba, mukhang napakahirap ng trabaho mo," sagot ni Monique. Kunwari isimpatiko, ngunit halata ang panlilibak. "Nakakapagod siguro magpahid ng pawis sa init, ano?" Hindi na umimik si Maria at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit si Monique, na tila nasisiyahan sa pangungutya, hindi tumigil. "Baka naman nagtataka ka kung bakit andito ka?" dagdag niya. "I mean, this is a place for executives and their families. You should be... Oh, I don't know. Maybe in the kitchen?" Nag-init ang pakiramdam ni Maria. Ramdam niyang lahat ng mata sa paligid nila ay nakatingin na sa kanila. Ngunit nanatili siyang kalmado at nagpa siya na huwag patulan ang pang-iinsulto. Alam niyang hindi magiging maganda ang resulta kung sasagot siya. Sa paglingon ni Maria upang mag-serve sa ibang mesa, naramdaman niyang may malamig na likidong tumama sa kanyang likod. Napaigtad siya, at sa kanyang paglingon, nakita niyang si Monique ang may hawak ng champagne glass na halos ubos na. Tumawa ang babae,
na para bang wala siyang ginawa kundi isang aksidente. "Oh my, I'm so sorry. Did I spill on you?" Ani Monique, kunwari nagulat ngunit bakas sa mukha ang mapanuksong ngiti. "You should be more careful." Napatigil ang ilang staff at bisita sa paligid. Tumingin sa direksyon ni Maria at Monique. Ang ilan ay umiling sa hindi magandang asal ng executive assistant, ngunit hindi na rin kumibo. "Baka dapat ka nang bumalik sa kusina," bulong ng isa sa mga staff kay Maria. "Masyado kang napapansin dito sa labas." Tahimik na tumango si Maria, pinigilan ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang tumingin sa mga tao. Alam niyang marami sa kanila ang nag-uusap-usapan na siya. Nagtataka kung bakit siya nasa ganitong event. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maibalik ang panahon. Napunta na siya rito, nasangkot na sa hindi kanais-nais na eksena. Sa kabilang banda, si Chad, na may hawak na baso ng whiskey, ay pabulong na nagbigay ng babala sa ilang lalaki na malapit sa mesa ni Maria. "Hey, I'd stay away from her if I were you," sabi niya. "You don't want to be seen talking to, well, someone like her." Tumawa ang mga kasamahan niya at lalo pang nagbigay ng lakas ng loob kay Chad na ipagpatuloy ang kanyang paninira. "Seriously," dagdag niya, "she's just a maid. Why is she even here? She doesn't belong with people like us." Habang si Maria ay abala sa paglinis ng natapon na champagne sa kanyang uniforme, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa grupo ni Chad. Alam niyang siya ang tinutukoy nila, ngunit nagdesisyon siyang huwag nang pansinin. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita, ngunit alam niyang hindi siya dapat sumagot. Hinayaan niyang ang kanilang panlalait ay tumalbog sa tahimik niyang tapang. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, pinili ni Daniel na manood mula sa malayo. Sa unay hindi niya napansin ang insidente, ngunit nang magsimulang tumahimik ang ilan sa mga bisita sa kanyang mesa, napalingon siya. Nakita niya si Maria, nakatalikod at naglalakad papunta sa kitchen, ang likod ng uniforme ay basa ng champagne. Ang tingin niya ay naging seryoso, ngunit hindi siya agad kumilos. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa gitna ng napakaraming tao, kaya't nanatili siyang nakaupo, tahimik na nagmamasid. Nakita niyang tila nag-aalangan si Maria, ngunit bumalik ito sa kanyang mga gawain. Bagamat kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ng asawa, hinangaan niya kung paano ito nanatiling kalmado. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo na ang kanyang damdamin. Ilang minuto pa ang lumipas bago tumayo si Daniel mula sa kanyang mesa. Nilapitan niya si Maria sa kitchen, kung saan ito tahimik na nagpapalit ng uniforme. Nagulat si Maria nang makita siya. "Daniel!" bulong ni Maria, halatang naiilang. "What are you doing here? You shouldn't—" "I saw what happened," putol ni Daniel. "Maria, you didn't have to endure that." Umiling si Maria. "It's fine. I can handle it." "But you shouldn't have to," sagot ni Daniel, bakas sa boses niya ang galit. "You don't deserve this kind of treatment. Just because you're working here doesn't give anyone the right to humiliate you." Napayuko si Maria. "Hindi naman nila alam ang totoo, Daniel. At ayokong malaman nila. Kung malalaman nila kung sino ako sa buhay mo, mas lalo lang silang maghuhusga." Hinawakan ni Daniel ang kanyang mga kamay. "Maria, you're not just someone in my life. You're my wife. And I won't let anyone treat you like this, ever again." Tahimik na tumango si Maria. Bagamat nasaktan siya sa nangyari, ramdam niya ang sinseridad sa mga salita ni Daniel. Ngunit sa puntong iyon, napagdesisyunan nilang manatiling maingat. Hindi pa iyon ang tamang panahon upang ilantad ang katotohanan. Paglabas nila ng kitchen, nagpasya si Daniel na samahan si Maria sa trabaho nito. Tumayo siya sa gilid, nagmamasid at nagbabantay, na para bang sinasabi sa lahat na kahit anuman ang sabihin nila, mananatili siyang nasa tabi ng babaeng pinakamamahal niya. Ang simpleng presensya ni Daniel ay sapat na upang mahinto ang pangungutya ng mga tao. Isa-isang tumahimik ang mga bulong-bulungan at sa kabila ng mga nangyari, nanatili silang magkasama, tahimik ngunit matatag. Habang abala ang lahat sa pagbibigay ng kani-kanilang mga speeches at pagngiti para sa camera, biglang may namataan si Daniel, nakakaibang kaganapan sa dulong bahagi ng ballroom. May maliit na gulo sa may VIP table.
Isang tila simpleng kasambahay ang nasa gitna ng bulungan at pag-iling ng mga bisita. Sa unang tingin, hindi pa siya sigurado kung ano ang nangyayari, pero nang makita niya ang likod ng babaeng tinutukoy ng mga tao, tila naalarma siya. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at dahan-dahang lumapit. Habang papalapit siya, unti-unting narinig ang mapanuyang tawa ni Monique at Chad. Si Monique, hawak ang isang champagne glass, ay halos tumutulo ang mga luha sa kakatawa. "So, you're saying this is how you serve drinks? With style?" Biro ni Monique, sabay tingin kay Maria. Ang mga nasa paligid, bagamat nagpipigil, ay halata pa rin ang mga ngisi sa kanilang mukha. Nakatayo si Maria, tahimik, hawak ang tray ng natapon na champagne. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanila. Alam niyang naroroon pa rin si Chad, na tahimik na nakatingin na parang nanonood ng nakakatawang palabas. Nang makita ni Daniel na si Maria ang inaasaran ng dalawa, bumilis ang kanyang lakad. Walang kaalam-alam ang lahat na paparating ang kanilang CEO. "Daniel, you're here!" Bati ni Chad nang makita siya, pilit nang ngumingiti para magmukhang walang problema. "We were just having a little fun." Hindi nakinig si Daniel. Lumapit siya sa tabi ni Maria at hinawakan ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang panginginig nito, ngunit hindi siya bumitaw. "Anong ginagawa niyo sa asawa ko?" Tanong ni Daniel, malinaw at malakas. Agad siyang tinignan ng lahat. Ang mga ngiti at halakhak sa kanilang mga labi ay napalitan ng pagkabigla. Tumigil ang live music sa background at biglang natahimik ang buong ballroom. Si Monique, na kanina'y punong-puno ng kumpiyansa, ay natigilan. Ang kanyang kamay na hawak ang champagne glass ay bahagyang nanginig. Aasawa mo? Anong ibig mong sabihin, sir?" Lumingon si Daniel sa kanya, seryoso ang muka. "Oo, siya ang asawa ko. At hindi ko hahayaang kutyain siya ng kahit sino sa event na ito." Halos lumagpak ang baso mula sa kamay ni Monique. "But, sir, I didn't mean to..." "Hindi ba?" Putol ni Daniel. "I saw what happened. You think I wouldn't notice?" Si Chad naman, na kanina'y nangingiti-ngiti pa, ay hindi makapagsalita. Nagpalinga-linga siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit lahat ng kanilang kasamahan ay abala na sa bulong-bulungan. Ang tahimik na pag-uusap ng mga bisita ay nag-umpisa na, "Totoo ba? Siya pala ang asawa ni Mr. Walker? Bakit hindi natin alam?" "Sir, it was just... we didn't know," sambit ni Chad, halos hindi makatingin kay Daniel. "Exactly," sabi ni Daniel. "You didn't know. And yet, you thought it was okay to humiliate someone just because of what she does for a living? Let me be very clear. I don't tolerate this kind of behavior, not towards anyone, especially not towards my wife." Dahan-dahang hinila ni Daniel si Maria palapit sa kanya. Kita ng lahat kung paanong magkahawak ang kanilang mga kamay. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Ang tahimik na Maria na kanina'y pinagtatawanan ay ngayoy nakatayo sa tabi ng pinakamakapangyarihang tao sa kwarto. Nagmukhang katawa-tawa ang sinumang nag-isip na kaya nilang mamaliit ng basta-basta ang babaeng ito. Nagpatuloy si Daniel. "If anyone here thinks it's acceptable to treat others like this, then maybe you don't belong in my company. I don't care who you are, executive or not. If you cannot respect people, you have no place in my organization." Ang mga bisita, na noon ay tahimik, ay nagsimulang pumalakpak. Marami sa kanila ang sumang-ayon sa mga sinabi ni Daniel. Unti-unting nagkagulo ang mga tao sa bulong-bulungan, ngunit walang nangahas na magsalita laban kay Daniel. Si Monique, namumula ang mukha, ay tahimik na umalis sa eksena. Si Chad naman ay bumalik sa kanyang upuan, hindi makatingin ng diretso kahit kanino. Ngunit sa kabila ng tensyon sa kwarto, si Maria ay nanatiling tahimik. Mahigpit pa rin ang kapit niya sa kamay ni Daniel, ngunit ramdam niyang ginusto nitong tumayo siya ng matatag. Sa mga mata ni Daniel, nakita niya ang pagmamalasakit at tapang, mga bagay na nagpatibay sa kanyang loob. Pagkatapos ng insidenteng iyon,
Lumapit si Daniel sa podium upang magsalita. Ladies and gentlemen, let this be a reminder that no matter what role someone plays, no matter where they come from, everyone deserves respect. We are here to celebrate, not to tear each other down. Muling pumalakpak ang audience, ngunit ang focus ng lahat ay hindi na sa engrandeng selebrasyon. Napalitan ito ng respeto para kay Maria at paghanga sa paninindigan ni Daniel. Sa isang simpleng kilos at diretsahang pananalita, napatigil ang kahit anong panlalait. Sa halip, ang natira sa isip ng mga tao ay ang tanong, paano nila nagawang husgahan ang isang taong hindi nila kilala? Ang silid ay tahimik pa rin nang muling nagsalita si Daniel. Tumayo siya sa gitna ng ballroom, tangan ang mikropono mula sa podium. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, at ang mukha niya ay nagpakita ng seryosong ekspresyon na hindi pa nakita ng karamihan sa kanila. Lahat ng naririto, simula ni Daniel, ang boses niya ay malalim at puno ng awtoridad. Alam ko kung ano ang nangyari sa party na ito. Alam ko kung paano niyo trinato si Maria, ang babaeng pinakamamahal ko. Hinawakan niya ang kamay ni Maria ng mas mahigpit, at kahit walang sinasabi ang asawa niya, ramdam ng lahat ang tensyon sa kanilang pagitan. Sa ilalim ng malalakas na ilaw, kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Maria at ang determinasyon sa mukha ni Daniel. Monique, Chad, banggit ni Daniel, sabay tingin sa dalawa. Napatigil sila at biglang namutla. Kayo ang nangunguna sa pang-aapi sa kanya, hindi ba? Sir, sabat ni Monique, halos pabulong. It was just, I didn't mean anything. Hindi niya hinayaan itong matapos. Hindi niyo gustong mang-insulto? Ano ang tawag niyo sa pagbuhos ng alak sa uniforme niya? Ano ang tawag niyo sa pagtawa sa kanya sa harap ng lahat? Sa tingin niyo ba, masaya ang asawa ko sa ginawa niyo? Namula si Monique at si Chad naman ay napakamot sa batok. Sir, it was a misunderstanding. Misunderstanding? Ulit ni Daniel, mas lalong tumalim ang tono. Hindi niyo alam kung paano siya sinaktan ng mga sinabi niyo? Hindi niyo ba naiintindihan kung gaano kahirap para sa kanya na maranasan ang ganitong klaseng pagtrato? Just because someone isn't as wealthy as you doesn't give you the right to treat them like garbage. Ang ilan sa mga naroon ay napatango. May mga nagtitinginan, halatang nagiging maliwanag na sa kanila kung gaano kalaki ang kasalanan ng dalawa. Nagpatuloy si Daniel. Lahat kayo na nakiayon sa kanila, ang mga tumawa, ang mga nagbulong-bulungan. Alam kong nakita nyo ito at hinayaan lang. Alam kong may mga umiling, ngunit walang kumilos para itigil ito. Huwag na huwag kayong manghusga ng isang tao dahil lang sa estado niya sa buhay. Maria is my wife. She's not just a maid. She's a person. She's my equal. And no one has the right to make her feel less. Habang nagsasalita si Daniel, bigla niyang inilabas mula sa kanyang coat pocket ang isang papel. Pinakita niya ito sa harap ng mga empleyado. This is our marriage certificate, anya. Kung may duda pa kayo kung ano ang relasyon namin, narito ang pruweba. Nagsasama kami dahil mahal namin ang isa't isa, hindi dahil sa estado ng aming trabaho. Maria is more than just a wife. She's my partner, and I won't let anyone disrespect her again. Nagkatinginan sina Monique at Chad. Si Monique, na dating kampanteng nagbibiro, ngayon ay nanginginig na. Sir, I'm sorry. I really didn't mean to offend. It's too late for that, putol ni Daniel. I gave you a chance to show respect. You failed. And this isn't just about Maria. This is about how you treat anyone who isn't in your so-called social circle. You've shown that you can't be trusted to uphold the values of this company. Monique, Chad, your services are no longer required. Sir, please. Halos mangyak-nyak si Monique. I need this job. Then you should have thought about that before you acted so cruelly. Sagot ni Daniel. Tumalikod siya sa kanila, itinama ang kanyang coat, at muling iniharap ang mikropono sa lahat. Let this be a lesson to everyone here. This company does not tolerate discrimination.
bullying, or elitism. From now on, we will ensure that every employee is treated with respect, regardless of their title, their position, or their background. Palakpakan ang sumunod. Ang ilan ay tila naiintindihan na ngayon ang tunay na ibig sabihin ng pagiging bahagi ng kumpanya ni Daniel. Habang si Monique at Chad ay tahimik na lumabas, bakas sa kanila ang hiya at pagsisisi. Si Maria, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay tumingin kay Daniel at mahigpit siyang hinawakan sa braso. "Daniel," bulong niya, "I didn't want you to cause such a scene." "Maria," sagot ni Daniel, malambing ngunit matatag, "I wasn't going to let them treat you like that. Not you, not anyone. I'll do whatever it takes to protect you, even if it means making a scene." Nagulat si Maria sa lakas ng loob ng asawa. Alam niyang mula ngayon, hindi na siya muling matatakot sa tingin ng iba. Sa gabing iyon, sa gitna ng ballroom na punong-puno ng intriga, naipakita ni Daniel sa lahat ang kahalagahan ng tunay na respeto, hindi lamang para kay Maria, kundi para sa lahat ng tao sa kanyang kumpanya. Makalipas ang ilang araw, mula nang i-anunsyo ni Daniel ang kanilang kasal at ipahayag ang kanyang galit sa mga mapanghusga, unti-unti nang nagbago ang atmosfera sa opisina. Ang dating malamig at mapangmataas na tingin ng ilang empleyado kay Maria ay naglaho. Isa-isa silang lumapit upang humingi ng tawad. Ang iba pa nga ay halatang nahihiya sa kanilang mga nagawa. Isang umaga, habang nag-aayos ng dokumento sa reception area, lumapit si Sofia, isang mataray na assistant manager na kilalang malapit kay Monique noon. Mahina ang kanyang boses nang magsalita. "Maria," ani Sofia, "gusto ko lang sanang mag-apologize sa mga nasabi ko noon. Alam kong minsan napasama ako sa mga bulong-bulungan. Hindi naman talaga kita kilala noon pero..." Napahinto siya. Halatang naghahanap ng tamang salita. "Pero mali pa rin iyon, sorry." Tumingin si Maria sa kanya at saglit na nag-isip. Hindi niya inaasahan na si Sofia ang unang lalapit, pero nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. "Salamat, Sofia," tugon ni Maria. "Naiintindihan ko, lahat naman tayo, minsan nakakagawa ng maling hakbang. Ang mahalaga, natututo tayo." Napangiti si Sofia, tila nabunutan ng tinik. "Salamat, Maria. Sa totoo lang, kahanga-hanga ka. Hindi ko alam kung paano mo kinaya ang lahat." Nagsimula na rin ang iba pang empleyado na bumati at magpakita ng mabuting loob kay Maria. Si Carla, ang HR officer na madalas tahimik, ngunit minsang nakiayon sa mga chismis, ay lumapit din at nag-alok ng kapeng binili mula sa cafeteria. "Maria," sabi niya, "alam kong hindi sapat ito bilang pagbawi, pero sana tanggapin mo. Ang tapang mo. Dapat ikaw ang masama sa training program namin, ang magturo sa iba ng respeto." Hindi rin nagtagal, ang ilan sa mga babaeng dati palaging nakapulupot kay Monique ay nagtangkang makipag-usap. Si Patricia, na laging pirming magara ang damit at hindi mawari kung paano tratuhin si Maria noon, ay dahan-dahang lumapit sa kanya sa pantry. "Maria," simula niya, halatang alanganin. "Masyado akong naging mapanghusga dati. Hindi ko rin alam kung bakit hindi kita kinausap noon ng maayos. Sana matanggap mo ang sorry ko." Nagbuntong hininga si Maria at bahagyang ngumiti. "Ang totoo, hindi ko naman masyadong iniisip ang nakaraan, pero pinapahalagahan ko ang paglapit mo ngayon." "Thank you, Maria," sagot ni Patricia. "Mula ngayon, iba na ang tingin ko sa'yo." Dahil sa pagbabagong ito, mas lalo pang napatunayan ni Maria ang halaga ng pagtitimpi at pagpapatawad. Hindi siya kailanman nanumbat. Bagkus, ipinakita niya ang kabutihang loob niya sa pagtanggap ng paghingi ng tawad ng iba. Sa tuwing may lalapit sa kanya upang humingi ng paumanhin, tanging ngiti at simpleng salita lang ang kanyang tugon. Sa halip na gawing komplikado ang mga bagay, mas pinili niyang maging bukas at mapagpatawad. Sa kabila ng mga pagbabago, hindi pa rin naiwasan ang pagiging sentro niya ng usapan sa opisina. Maraming nagtatanong kung paano niya nagawang magpakasal sa CEO, kung paano niya nakuha ang loob ni Daniel. Ngunit kahit paulit-ulit ang mga tanong na ito, hindi nagbago si Maria.
Palagi niyang sinasabi ang totoo. Simple lang, minahal niya ako kung sino ako at ganoon din ako sa kanya. Ang pagiging bukas loob ni Maria ay hindi rin nakaligtas sa mga mata ng ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Napansin ng iba na kahit siya ang asawa ng kanilang CEO, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya ginamit ang kanyang bagong posisyon para makalamang. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho ng tahimik, ginagawa ang kanyang mga responsibilidad, at tinutulungan ang ibang staff kapag kinakailangan. Isang hapon, tinawag siya ng operations manager na si Mr. Gregor. "Maria, pwede ba kitang makausap?" tanong nito. "Opo, sir," sagot ni Maria, bahagyang kinakabahan. "Gusto ko lang sabihin na hanga ako sa'yo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ka nagbago. Hindi lahat ng tao ay may ganitong ugali." "Salamat po, sir," ani Maria, bahagyang yumuko bilang tanda ng respeto. "Alam mo, ang kumpanya ay hindi lang tungkol sa posisyon o pera. Mahalaga ang values at pinakita mo iyon sa lahat. Sana marami pa ang matuto sa'yo," wika ni Mr. Gregor. Lumabas si Maria mula sa opisina ni Mr. Gregor nang may mas malaking tiwala sa sarili. Napatunayan niyang hindi kinakailangang maging marangya o mapangmata upang makuha ang respeto ng iba. Ang kanyang mga simpleng salita at kilos ang nagdala sa kanya sa mas mataas na antas ng pagkilala. Habang umuusad ang mga linggo, unti-unting naging mas magaan ang pakikitungo ng mga tao kay Maria. Ang mga dating malalamig na tingin ay napalitan ng mga magalang na ngiti. Ang dati mga bulong at chismis ay naging magagandang kwento ng inspirasyon. Si Maria ay hindi na lang kilala bilang asawa ng CEO, kundi bilang isang taong malakas, matatag, at marunong magpakumbaba. Sa huli, naging mas matatag si Maria. Hindi na siya natatakot sa sasabihin ng iba. Ang dati hirap na damdamin ay napalitan ng pagmamalaki sa kung sino siya at kung ano ang kanyang naabot. Sa kabila ng mga intriga at panghuhusga, naging simbolo siya ng tapang at kabutihan sa mata ng kanyang mga kasamahan. Ang dating simple at tahimik na babae mula sa probinsya ay naging inspirasyon sa marami. Isang patunay na ang respeto ay nakukuha hindi dahil sa yaman o posisyon, kundi sa pagiging tunay na mabuting tao. Matapos ang di inaasahang revelasyon ng relasyon ni Maria at Daniel, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kultura ng kumpanya. Ginamit ni Daniel ang nangyaring insidente bilang katalista upang pagbutihin ang mga pulisya at panuntunan sa kanilang organisasyon. Isa sa kanyang unang hakbang ay ang pagtitiyak na ang bawat empleyado, anuman ang posisyon o estado sa buhay, ay tratuhin ng may respeto. Isang araw, tinipon niya ang buong board ng kumpanya sa conference room. Nakatayo siya sa harap, hawak ang isang stack ng mga dokumento. "Gentlemen," panimula ni Daniel, habang ang mga executive ay tahimik na nakikinig, "our company's success does not only rely on our products or strategies, it relies on the people who work here. And it's about time we make sure every single one of them feels valued." Napatingin si Mr. Gregor, ang operations manager, na sumuporta noon kay Maria. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Si Steven, isa sa mga kasamahan ni Daniel sa board, ay nagtataas ng kilay. "What exactly are you suggesting, Daniel?" tanong ni Steven. "You're talking about changing policies?" "Yes," sagot ni Daniel. "I want to implement mandatory sensitivity and diversity training. I want a system that recognizes employees' efforts, not their backgrounds. And I want promotions and recognitions to be based on merit, not on who knows whom." Habang iniisa-isa niya ang kanyang mga panukala, napansin niyang dahan-dahang tumatango ang karamihan sa board members. Hindi ito madali, ngunit sa tulong ng ilang matatagal na niyang kaalyado, nakakuha siya ng suporta para sa bagong mga patakaran. Ang kumpanya ay naglunsad ng mga bagong training programs at assessment metrics na sumisiguro na ang mga deserving ay mapapansin anuman ang kanilang estado sa buhay. Unti-unting nagbago ang kultura ng organisasyon at ang dating mapanuring mga tingin ay napalitan ng mas magagalang na pakikitungo.
Habang si Daniel ay abala sa pagbabago sa loob ng kumpanya, si Maria naman ay nagsimulang maghanap ng mas malalim na layunin sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na posisyon bilang asawa ng CEO, hindi siya naging kampante. Naramdaman niyang may tungkulin siyang tumulong sa kapwa. Simula sa maliliit na hakbang, pagtulong sa mga bagong OFW na dumating sa Dubai, naging aktibo siya sa charity works. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Maria sa isang maliit na forum ng mga kapwa Pinay. Alam ko kung gaano kahirap magsimula sa ibang bansa. Sabi niya, naramdam ng lahat ang sinseridad sa kanyang boses. Kaya kung paano ko kayo matutulungan gagawin ko. Hindi lang sapat na magsikap, kailangan nating magtulungan. Ang kanyang simpleng pahayag ay umani ng palakpak. Nakahanap siya ng mga kapwa kababayan na handang sumuporta sa kanyang adhikain. Isa sa kanila ay si Lani, isang OFW na halos 8 taon nang nagtatrabaho sa Dubai bilang domestic worker. Maria, ani Lani, ang laki ng respeto ko sa'yo. Hindi lahat ng nakakaangat sa buhay ay tumutulong sa iba. Ano pa ang balak mong gawin para sa mga tulad namin? Ngumiti si Maria. Lani, hindi ko rin sigurado kung saan ito hahantong, pero gusto kong magsimula ng isang organisasyon. Isang grupo na magbibigay ng kaalaman, suporta, at pagkakataon sa mga OFW tulad natin. Hindi lang tulong pinansyal, gusto kong magbigay ng training, legal assistance, at counseling. Sa tulong ng mga kaibigan at koneksyon, nagtayo si Maria ng isang organisasyong tinawag niyang Katuwang, isang non-profit na layuning suportahan ang mga domestic workers sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa simula, kakaunti lang ang miyembro, pero habang lumilipas ang mga buwan, dumami ang sumali at nagboluntaryo. Nagtakda sila ng mga regular na seminar, nagbigay ng financial literacy classes, at naghahanap ng mga abogado para tumulong sa mga nangangailangan ng legal na suporta. Maria, sabi ni Daniel, minsang umuwi siya mula sa isang mahabang meeting. Narinig ko ang tungkol sa bagong proyekto mo. I'm proud of you. I just want to help, sagot ni Maria. Ang dami nating pwedeng gawin para sa mga kababayan natin. Just remember, dagdag ni Daniel, if you ever need more resources, let me know. I'll support you every step of the way. Bagamat maraming pumupuri kay Maria, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya ginawang dahilan ang bagong posisyon sa buhay para magyabang. Sa tuwing may nagpapasalamat sa kanya, ang sinasabi lang niya ay, pareho lang tayo. Kung wala kayo, hindi magiging posible ang mga ito. Si Maria, na dati tahimik lamang sa gilid ng mga events, ay naging isang halimbawa ng kabutihang loob. Ngunit kahit lumawak ang kanyang impluwensya, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Nanatili siyang simple, nakikipagkwentuhan sa mga dati niyang kasamahan, tumutulong sa mga bagong dating na OFW, at palaging inuuna ang pangangailangan ng iba kaysa sa sariling karangyaan. Sa kabila ng yaman at impluwensya, nanatiling matatag si Maria sa kanyang paniniwala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng pusong natulungan at naliwanagan. Habang lumilipas ang panahon, ang relasyon ni Maria at Daniel ay naging mas matatag kaysa dati. Ang kanilang pagsasama, na nag-umpisa sa isang simpleng pagkakaibigan sa isang cafe, ay naging pundasyon ng kanilang tagumpay bilang mag-asawa. Sa bawat hamon na dumating, mula sa mga mapanghusgang mata hanggang sa mga intriga sa trabaho, hindi nila kailanman pinabayaan ang isa't isa. Natutunan nilang makinig, magtiwala, at magpasalamat sa bawat araw na magkasama. Isang gabi, habang nakaupo sila sa terrace ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang tanawin ng lungsod, nagbukas ng usapan si Daniel. Maria, wika niya, hawak ang kamay ng asawa. Kung minsan, iniisip ko, paano kung hindi kita nakilala sa cafe na iyon? Ngumiti si Maria at iniling ang ulo. Baka pareho pa rin tayong masaya sa magkahiwalay na paraan. Pero Daniel, masaya ako na tayo ang magkasama. Hindi ko iniisip kung ano ang paano kung. Ang mahalaga, narito ka at narito ako. I guess you're right, sagot ni Daniel.
You've taught me so much, Maria. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako naging mas mabuting tao pero alam ko na may kinalaman ka roon. Ngumiti si Maria at tahimik na niyakap ang asawa. Sa simpleng eksenang iyon, naramdaman nilang hindi yaman, titulo o posisyon ang nagpapatibay sa isang relasyon. Ang pagmamahal at respeto para sa isa't isa ang tunay na kayamanan nila. Samantala, ang kwento ni Maria ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa iba. Ang mga kapwa niya domestic workers na minsang nawalan ng pag-asa ay nagsimulang mangarap muli dahil sa kanya. Ang kanyang matagumpay na pagsisikap na maging matagumpay sa kabila ng hamon ay nagsilbing patunay na hindi hadlang ang kahirapan sa pagkamit ng pangarap. Minsang inimbitahan si Maria bilang panauhing tagapagsalita sa isang seminar para sa mga kababayan niyang OFW. Sa harap ng maraming tao, nagbahagi siya ng kanyang karanasan. Ang buhay ay hindi palaging madali. Bungad ni Maria, hawak ang mikropono habang tahimik na nakikinig ang mga nasa audience. Maraming beses kong naramdaman na parang wala ng pag-asa. Pero sa tuwing nararamdaman ko yon, iniisip ko ang pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay, at ang mga pangarap kong makapagpundar ng mas magandang kinabukasan. Sa huli, ang mahalaga ay hindi tayo sumuko. Isa sa mga dumalo, si Aling Edna, ay lumapit sa kanya pagkatapos ng seminar. Maria, sabi nito, namumula ang mga mata. Salamat sa mga sinabi mo. Ipinapakita mong kaya naming bumangon kahit gaano kahirap. Ngumiti si Maria at hinawakan ang kamay ni Aling Edna. Kaya natin ito, Aling Edna. Hindi tayo nag-iisa. Habang lumalawak ang impluwensya ni Maria sa mga kapwa niya kababayan, ang mga dating nang api sa kanya sa kumpanya ay unti-unting nagbago rin. Si Monique, na minsang nangungutya sa kanya, ay natutong magpakumbaba. Sa isang party ng kumpanya, hindi inaasahang lumapit si Monique sa kanya. Maria! Ani Monique, halatang nahihiya. Matagal na akong gustong humingi ng tawad. Alam kong marami akong nasabi dati na hindi maganda. Alam ko na nasaktan kita. Napatingin si Maria sa kanya at saglit na tumahimik. Sa huli, ngumiti siya. Monique, tapos na yon. Ang mahalaga ngayon, natuto tayong pareho. Natuto rin si Chad na minsang pinakamapanghusga sa lahat. Ang dati niyang pagiging mayabang ay napalitan ng mas maingat na pag-uugali. Naging mas magalang siya sa mga tao sa paligid niya at hindi na niya kailanman minaliit ang kahit sino. Isang araw, habang naghahanda si Maria ng mga dokumento para sa isa sa mga proyekto niya sa Katuwang Foundation, napansin niya si Chad na nag-aayos ng mga charity materials sa opisina. Chad, sabi niya, salamat sa pagtulong. Hindi ko inasahan na makikita kita rito. Tumango si Chad at ngumiti ng bahagya. Maria, alam mo, marami akong natutunan sa nangyari noon. At ngayon, gusto kong bumawi. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, pero sana magawa ko na lang ang tama mula ngayon. Hindi nagtagal, ang opisina ay napuno ng kwento ng pagbabago. Ang mga dating intriga at inggitan ay napalitan ng mas maayos na samahan. Unti-unti, ang mga kasamahan ni Maria ay nagsimulang magbigay ng mas malaking respeto. Hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng empleyado anuman ang kanilang estado. Ang kumpanya ay naging mas inklusibo at mas may malasakit dahil sa mga bagong pulisya ni Daniel. At ang mga empleyado ay mas naging proud na maging bahagi ng Walker International. Sa huli, napatunayan ni Maria na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, posisyon o estado sa buhay. Ito ay nasusukat sa pagmamahal, respeto, at kabutihang loob. Sa bawat hakbang na ginawa niya, hindi lamang siya umangat sa buhay. Nag-iwan din siya ng marka sa puso ng iba. At sa bawat taong humugot ng lakas mula sa kanyang kwento, naging malinaw na ang pag-asa, pagsisikap, at pagiging mabuti ay nagbubunga ng tunay na tagumpay.